Maligayang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa mga sandaling ito, nais kong simulan ang ating paglalakbay sa isang napakahalagang tema. Anak, nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Huwag magatubiling maglaan ng oras, ito na ang pagkakataon. Alam nyo, sa mundong puno ng ingay at abala, napakahirap minsang makahanap ng oras upang makinig at makipag-usap sa ating tagapaglikha. Subalit, ang katotohanan ay, ang Diyos ay palaging nariyan, naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Ito ay isang paanyaya na hindi natin dapat balewalain. Sa bawat araw na lumilipas, nag-aalok ang Diyos ng Kanyang mga mensahe, Kanyang mga pangako at Kanyang mga tagubilin. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo? Sa ating pagtalakay sa paksang ito, nais kong hikayatin kayong mag-isip at magmuni-muni. Ano ang mga bagay na maaaring pumigil sa atin na makinig sa tinig ng Diyos? Maraming beses, ang mga alalahanin sa buhay, ang mga pagsubok na ating dinaranas at ang mga pangarap na nais nating maabot ay nagiging mga hadlang sa atin. Pero narito ang magandang balita. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa ating inaakala. Siya ay nariyan sa ating mga panalangin, sa ating mga pagninilay at sa mga sitwasyong tila walang solusyon. Ngunit, paano nga ba natin maririnig ang Kanyang boses? Ang unang hakbang ay ang paglikha ng puwang para sa Kanya. Ito ay hindi nangangahulugang kailangan nating maghanap ng tahimik na lugar sa bundok, kundi ito ay maaaring mangyari kahit sa ating mga tahanan. Maglaan tayo ng oras sa ating mga araw upang magdasal, magbasa ng banal na kasulatan at magmuni-muni sa mga aral ng ating pananampalataya. Ang mga simpleng sandaling ito ay maaaring maging pagkakataon para sa Diyos na makipag-usap sa atin. Minsan, ang mga tao ay nag-aalala na baka hindi sila karapat-dapat na marinig ang tinig ng Diyos. Pero nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay puno ng awa at pagmamahal. Wala tayong kailangan patunayan. Sa halip, ang Kanyang pag-ibig ay walang kondisyon at ang Kanya tayong tinatawag sa Kanyang mga yakap. Kaya't huwag mag-alinlangan. Lumapit ka sa Kanya at alamin na Siya ay nariyan para sa iyo, handang makinig at makipag-usap. Nais ko ring anyayahan kayong magkomento sa ibaba. Anong mga karanasan ang mayroon kayo sa pakikinig sa Diyos? May mga pagkakataon ba na naramdaman ninyo ang Kanyang presensya sa inyong buhay? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa tuwing kami ay naglalabas ng mga bagong mensahe at aral, nais naming makasama kayo sa bawat hakbang. Ang inyong pagsuporta ay hindi lamang nag-uugnay sa atin, kundi nagbibigay daan din sa iba pang mga tao na makatagpo ng liwanag at pag-asa sa ating mga mensahe. Bilang mga tao ng pananampalataya, tayo ay tinatawag na maging mga tagapaghatid ng liwanag sa isa't isa. Ang ating mga salita at kilos ay may kapangyarihan. Kaya't habang tayo ay naglalakbay sa temang ito, naway magbigay tayo ng inspirasyon sa mga tao sa ating paligid. Ibahagi ang mensahe ng pag-ibig at awa ng Diyos. Tandaan, anak, ang Diyos ay nais na makipag-usap sa iyo. Huwag sayangin ang pagkakataong ito sapagkat ang Kanyang mga salita ay puno ng buhay at pag-asa. Ngayon na ang oras para tayo ay makinig, makipag-usap at makipag-ugnayan sa ating tagapaglikha. Ang ating mga puso ay bukas, ang ating mga isip ay handa at ang ating mga kaluluwa ay naghihintay. Tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay at sama-sama nating tuklasin ang mga mensahe ng Diyos na puno ng pag-ibig at liwanag. Huwag kalimutan, ang pagkakataon ay nandyan na. Ito na ang oras upang makinig. Sa Salmo 91, makikita natin ang makapangyarihang
mensahe ng proteksyon at pagtitiwala na iniaalok ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga salita sa aklat, kundi mga pangako na dapat nating yakapin at isabuhay. Sa panahon ng pagsubok at pangangailangan, ang Diyos ay nariyan, handang makinig at magbigay ng tulong. Ang kanyang mga salita ay nag-aanyaya sa atin na lumapit, magtanong at makipag-usap sa Kanya. Sa bawat pagdulog natin sa Kanya, nagbubukas tayo ng pinto sa Kanyang presensya at sa Kanyang mga biyaya. Ang proteksyon na ito ay hindi lamang pisikal, kundi higit pa rito, ito ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa mundo ng maraming hamon at panganib, madalas tayong natatakot at naguguluhan. Sa mga oras na ito, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging matibay na sandigan. Ang kanyang pangako na siya ay magiging kanlungan para sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya, natututo tayong ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at takot sa Kanya. Ang ating pagtitiwala ay nagiging daan upang muling maramdaman ang Kanyang yakap sa ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, kadalasang nalilimutan natin na may Diyos na handang makinig. Ngunit ang mga talata sa Salmo 91 ay paalala na ang ating paglapit sa Kanya ay hindi dapat ipagpaliban. Sa katunayan, ang oras na ito, ang ngayon, ay ang tamang panahon upang tayo ay makipag-usap sa Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na makilala ang Kanyang kalooban at maranasan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang tayo ay makipag-ugnayan sa ating maylalang. Ang ating paglapit sa Diyos ay may kasamang pananampalataya. Sa Isaiah 41:10, pinatutunayan sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang pangako na hindi tayo iiwan o pababayaan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang anumang pagsubok. Kapag tayo ay nagdududa at nag-aalala, narito ang Diyos na nagbibigay ng katiyakan. Sa Kanya makikita natin ang tunay na lakas at kapayapaan. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay nagiging daan upang makilala natin ang Kanyang mga plano at layunin para sa ating buhay. Minsan, nagiging abala tayo sa ating mga gawain at nalilimutan ng mahalagang bahagi ng ating spiritual na buhay, ang pakikipag-usap sa Diyos. Sa ating mga araw-araw na hamon, ang Kanyang tinig ay maaaring mawala sa ating pandinig. Ngunit ang Kanyang paanyaya ay patuloy na naririnig. Anak, nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Huwag mag-atubiling lumapit. Huwag mag-alinlangan na ipahayag ang iyong puso, ang iyong mga pangarap, at maging ang iyong mga takot. Ang Diyos ay handang makinig at sa ating pakikipag-usap sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating landas. Ang Salmo 23 ay nagsasaad na ang Diyos ay ating mabuting pastol. Siya ang nag-aalaga at nagbibigay ng patnubay. Sa mga oras ng kaguluhan, ang Kanyang tinig ay siyang nagsasabi sa atin kung saan tayo dapat pumunta. Sa ating paglalakbay, madalas tayong naliligaw ng landas, ngunit sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, nariyan ang Kanyang patnubay. Ang pagkilala sa Kanyang tinig ay mahalaga upang makamit ang tunay na kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Ang mensahe ng Diyos ay maliwanag, huwag mag-aksaya ng oras. Ngayon na ang tamang panahon upang tayo ay makipag-usap sa Kanya. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang marinig ang Kanyang tinig at makilala ang Kanyang kalooban. Sa ating mga panalangin, sa ating mga pagninilay, at sa ating mga pakikipag-usap sa Kanya, natututo tayong makilala ang ating sarili at ang ating lugar sa Kanyang plano. Ang Diyos ay nariyan, handang makinig at magbigay ng tulong. Tayo ay Kanyang mga anak at sa Kanya makikita natin ang tunay na proteksyon, lakas at kapayapaan.
Sa Salmo 23, makikita natin ang isang napakamakapangyarihang mensahe tungkol sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Sinasalamin nito ang pagmamahal at pag-aalaga ng ating Diyos na tila isang mabuting pastol na nagmamasid at nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa katotohanang ang Diyos ay hindi lamang isang malayo at walang pakialam na entidad, kundi isang personal na Diyos na nagnanais na makipag-ugnayan sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nahaharap sa mga pagsubok, madalas tayong nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa Salmo 23, ipinapahayag na kahit sa gitna ng madidilim na bahagi ng ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Ang ating pastol ay kasama natin, handang magbigay ng gabay at kapayapaan. Sa mga oras ng kaguluhan, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang maramdaman ang Kanyang presensya. Ang Kanyang tinig ay nagiging ilaw na naggagabay sa ating landas. Tinuturo sa atin ang tamang direksyon at nagbibigay ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Madalas tayong nahihirapan sa pakikinig sa kanyang tinig, hindi dahil sa kanyang kakayahan na makipag-usap, kundi dahil sa ating mga abala at mga alalahanin. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang pagkuha ng oras upang makinig sa Diyos ay tila isang hamon. Ngunit ang mensahe ng Salmo 23 ay nananawagan sa atin na huwag hayaang ang mga bagay na ito ay maging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sinasabi sa atin na sa bawat pagkakataon, ang Diyos ay handang makinig. Nais niyang makipag-usap sa atin at hinihimok tayo na huwag mag-aksaya ng oras. Ngayon na ang tamang panahon upang lumapit sa Kanya. Minsan, iniisip natin na ang ating mga problema ay masyadong maliit o masyadong malaki upang ipagkalikod sa Diyos. Ngunit sa katotohanan, wala tayong dapat ikahiya o ikatakot sa Kanya. Siya ay hindi lamang nagnanais na marinig ang ating mga panalangin, kundi nais din niyang ipahayag ang Kanyang pagmamahal at tulong. Ang Kanyang mga salita ay puno ng kapayapaan at pag-asa na tunay na kailangan natin. Sa bawat hikbi ng ating puso, sa bawat tanong na bumabalot sa ating isipan, ang Diyos ay nariyan upang sagutin ang ating mga panalangin. Ang pagkakaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Sa panahon natin ngayon, maaaring mahirap itong ipatupad, ngunit ito rin ang pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin. Ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito rin ay tungkol sa ating mga puso at isipan. Dapat tayong maging bukas at handang makinig sa Kanya. Ang mga sandaling ito ng tahimik na pagninilay-nilay at panalangin ay ang mga pagkakataon kung saan tunay na makikita ang Kanyang patnubay. Minsan, ang ating mga pangarap at hangarin ay tila abala sa mga bagay na may maliit na kahalagahan, kaya't napakahalaga na muling balikan ang ating mga prioridad. Ang Diyos ay nag-aalok ng Kanyang kapayapaan sa mga oras ng kaguluhan at pagkalito. Sa ating mga pakikibaka, ang Kanyang tinig ay nagiging gabay at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya at makipag-usap sa Kanya sa bawat pagkakataon. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi nalulumbay o nababahala sa ating mga pagkakamali. Sa halip, Siya ay nariyan upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at pag-unawa. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagninilay, maaari tayong makahanap ng tunay na kapayapaan sa Kanya. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Ang ating relasyon sa Diyos ay dapat unahin. Ngayon ang tamang panahon para lumapit sa Kanya at ngayon ang tamang panahon
para marinig ang kanyang tinig. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, ang Diyos ay nariyan upang akayin tayo at ang tanging kailangan natin ay ang ating pasya na lumapit at makipag-usap sa Kanya. Sa Isaiah parte 1:10, makikita ang isang napakahalagang mensahe na nagmumula sa Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghinaan ng loob sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulong sa iyo, tutulungan kita sa aking matuwid na kamay. Ang talatang ito ay nag-aalok ng katiyakan na ang Diyos ay hindi tayo iiwan o pababayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sa mga oras ng takot, pagdududa at pangangailangan, ang Diyos ay nandyan upang makinig at makipag-usap sa atin. Ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan ay nag-uudyok sa atin na lumapit sa Kanya. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay naguguluhan, nawawala ng pag-asa o nahaharap sa mga pagsubok. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tinig na nag-aanyaya sa atin na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa isang mundong puno ng ingay at distraksyon, maaaring mahirapan tayong marinig ang Kanyang tinig. Ngunit mahalaga na malaman natin na ang pakikipag-usap sa Kanya ay hindi kailanman nawawalan ng halaga. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay nagnanais na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Nais niya tayong makilala, hindi lamang bilang mga tagasunod, kundi bilang mga anak na may tiwala sa Kanyang mga pangako. Isang mahalagang hakbang sa ating pananampalataya ay ang pagkilala sa ating pangangailangan na makipag-usap sa Kanya. Sa bawat panalangin, sa bawat pagninilay, at sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtatanong o humihingi ng tulong, tayo ay lumalapit sa Kanya. Ito ay isang paanyaya na huwag mag-aksaya ng oras at makipag-ugnayan sa ating Amang nasa langit. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan o natatakot, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging ating sandigan. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga puso. Sa bawat hakbang ng ating buhay, alalahanin natin na may Diyos na handang makinig sa ating mga saloobin. Ang pagkakaalam na may isang Diyos na nagmamalasakit sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan kahit nasa gitna ng unos. Minsan, ang ating mga alalahanin at takot ay nagiging hadlang upang tayo ay makalapit sa Kanya. Ngunit sa talatang ito, tayo ay hinikayat na huwag matakot. Ang takot ay natural na damdamin, ngunit ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang takot na ating nararamdaman. Sa halip na hayaan ang takot na mangibabaw, dapat tayong lumapit sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong, Siya ay nariyan, naghihintay na tayo ay lumapit at makipag-usap sa Kanya. Minsan, ang ating mga problema ay tila napakalaki at hindi natin alam kung paano tayo makakalabas. Subalit, sa ating paglapit sa Diyos, makikita natin ang liwanag sa kabila ng dilim. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng pag-asa na sa bawat pagsubok, mayroong solusyon na naghihintay sa atin. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo. Ito ay pagkakataon na makilala ang Kanyang kalooban at maramdaman ang Kanyang pagmamahal. Ngayon, sa oras na ito, hinihimok kita na huwag mag-atubiling buksan ang iyong puso sa Diyos. Maglaan ng oras sa Kanya, kahit na ito ay sa simpleng panalangin o pagninilay. Ang Kanyang mga salita ay buhay at aktibo, handang magbigay ng lakas at gabay sa ating buhay. Huwag sayangin ang pagkakataon na makipag-usap sa Kanya. Ito ang tamang panahon upang lumapit, makinig at kumilos ayon sa Kanyang mga pangako. Sa susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng isang panahon ng panalangin. Hinihimok kita na dalhin ang iyong mga alalahanin, takot at pag-asa sa Kanya.
Siya ay handang makinig at handang tumulong. O Diyos, sa mga sandaling ito lumalapit kami sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga oras na punong-puno ng ingay at kaguluhan sa aming paligid, nais naming makinig sa iyong tinig, sa mga mensahe na iyong inihanda para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nais naming marinig ang iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag at gabay. O Ama, sa kabila ng mga pagsubok at hamon na aming dinaranas, alam naming hindi mo kami iiwan. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng pangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ikaw ang nag-aalok ng direksyon at pag-asa. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong boses upang sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga puso. Lord, sa iyong mga salita, kami ay pinapalakas. Itinataas mo kami mula sa mga pagkakadapa at binibigyan mo kami ng bagong pag-asa. Sa bawat pagkakataon na kami ay nalulumbay, naway matutunan naming tumingin sa iyo at hanapin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, nais naming magtiwala na mayroon kang mabuting plano para sa amin. Diyos, sa mga sandaling ito, kami ay nag-aanyaya ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang aming mga isip at puso ay maging bukas sa mga mensahe na nais mong iparating. Hayaan mo kaming makabatid ng mga bagay na mahalaga sa iyong mga mata at matutunan naming ipagkatiwala ang aming mga pangarap at mithiin sa iyo. O Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, tulungan mo kaming makahanap ng lakas sa iyong mga pangako. Ituro mo sa amin ang tamang landas sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon. Nais naming ipasa ang aming mga pangarap sa iyong mga kamay upang sa bawat hakbang na aming tatahakin, matutunan naming magtiwala na ikaw ang aming kasama. Panginoon, kami ay nagdarasal para sa mga taong nawawala ang pag-asa, para sa mga nahihirapan at naguguluhan, naway magbigay ka ng liwanag sa kanilang mga puso upang makita nila ang katotohanan ng iyong pagmamahal. Sa mga oras na tila wala ng pag-asa, naway maramdaman nila ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng sakit at pagdurusa, naway maging daan ito upang mas lalo naming makilala ang iyong lakas na bumubuo sa amin. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay, naway makatagpo kami ng kaaliwan sa iyong mga salita. O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at ambisyon sa iyo. Sa bawat aspeto ng aming buhay, nais naming magpatuloy sa paglakad sa liwanag ng iyong katotohanan. Tulungan mo kaming maging liwanag sa iba upang sa aming mga salita at gawa ang iyong pagmamahal ay maipahayag. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakamali, tulungan mo kaming magpatawad sa aming mga sarili at sa iba. Nais naming marinig ang iyong tinig na nagsasabi na kami ay minamahal at tinatanggap. Hayaan mo kaming hindi mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa dahil alam naming sa iyo, mayroong laging pagkakataon para sa pagbabago. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan at nahihirapan, naway maging matatag ang aming pananampalataya. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Sa bawat pagsubok na dumarating, naway matutunan naming magtiwala sa iyong plano kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Diyos, sa mga oras na kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong presensya. Iparamdam mo sa amin na hindi kami nag-iisa at na ikaw ay laging nandyan, handang makinig at magbigay ng lakas. O Ama, sa bawat araw, nais naming mas mapalapit sa iyo. Nais naming makilala ka ng mas mabuti at maranasan ng iyong pagmamahal sa aming buhay.
Sa mga sandaling kami ay nalulumbay, naway matutunan naming tumingin sa iyo, at sa mga pagkakataong kami ay masaya, nais naming ibalik ang papuri sa iyo. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa iba. Sa mga tao na aming nakakausap at nakakasama, naway maipadama namin ang iyong liwanag at pag-ibig. Sa lahat ng aming ginagawa, nais naming maging salamin ng iyong kabutihan at pagkalinga. Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkikita, naway maging pagkakataon ito upang mas mapalalim ang aming ugnayan sa iyo, sa aming mga pamilya, komunidad, at sa bawat tao na aming nakikilala, nais naming maging daluyan ng iyong pagmamahal at pagkilos. O Diyos, sa mga oras na kami ay nahihirapan, naway hindi kami mawalan ng pananampalataya. Patuloy naming isusuko ang aming mga alalahanin sa iyo, at sa kabila ng lahat kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at katapatan. Sa bawat araw na dumarating, patuloy naming hahanapin ang iyong mukha at ang iyong mga salita. Sa bawat hakbang, nais naming makasama ka at maranasan ang iyong pagmamahal sa aming buhay. O Diyos, sa bawat umaga na kami ay bumabangon, naway maging simula ito ng bagong pag-asa at pagkakataon na makilala ka ng mas mabuti. Sa bawat paglipas ng oras, nais naming ipaalala sa aming mga sarili na ang bawat sandali ay isang biyaya mula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang harapin ang mga ito ng may tapang at pananampalataya. Panginoon, sa aming mga pamilya, naway patuloy na maging sentro ka ng aming mga ugnayan. Hayaan mong ang pagmamahal at pag-unawa ay maging pundasyon ng aming samahan, upang sa kabila ng mga pagkakaiba, patuloy naming maipakita ang iyong pagmamahal sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming magpatawad at muling bumalik sa pagkakaisa. O Diyos, sa aming mga komunidad, naway maging ilaw kami sa dilim. Sa mga tao na aming nakakasalamuha, naway ipakita namin ang iyong kabutihan at pag-ibig. Sa mga nangangailangan ng tulong, buksan mo ang aming mga puso upang makapagbigay kami ng kalinga at suporta. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng pag-asa sa mga oras ng pangungulila at paghihirap. Lord, sa mga pagkakataon na kami ay nag-iisa at tila walang kasama, naway maramdaman namin ang iyong yakap. Ipaalala mo sa amin na kahit sa mga pinakamasalimuot na pagkakataon, ikaw ay nariyan, handang magbigay ng lakas at katatagan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, tulungan mo kaming makatagpo ng mga paraan upang muling bumangon at lumaban. Panginoon, nais din naming ipagdasal ang mga tao sa aming paligid na nagdadala ng mga pasanin at sakit. Naway makatagpo sila ng kapayapaan at lakas sa iyong mga salita. Sa mga pamilya na nasasadlak sa kaguluhan, naway makatagpo sila ng pag-asa at pagkakasundo. Sa mga taong nawawala ang tiwala sa kanilang sarili, nais naming iparating ang iyong mensahe ng pagmamahal at pagtanggap. O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay nagtatanong at naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga isip at puso. Ibigay mo sa amin ang katiyakan na ang iyong mga plano para sa amin ay puno ng pag-asa at mabuting hinaharap. Sa mga desisyong aming ginagawa, naway maging matatag kami sa pagtitiwala na ikaw ang aming gabay. Sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay, huwag mo sanang hayaan na kami ay mawalan ng pananampalataya. Ipaalala mo sa amin na sa likod ng bawat hamon ay mayroong pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang, tulungan mo kaming tumayo muli at ipagpatuloy ang laban. Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, nais naming maging mas mapanuri at sensitibo sa mga pagkakataon na maaari naming ipakita ang iyong pagmamahal. Sa mga simpleng bagay,
Hayaan mo kaming maging dahilan ng ngiti sa ibang tao. Sa mga pagkakataong kami ay naglilingkod, naway maging tapat kami sa aming mga tungkulin at responsibilidad. O Diyos, habang kami ay naglalakbay sa mundong ito, tulungan mo kaming huwag makalimot sa mga bagay na talagang mahalaga. Naway ang aming mga puso ay laging nakatuon sa iyong mga layunin at plano. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagiging abala sa mga material na bagay, huwag mo sanang hayaan na mawala ang aming ugnayan sa iyo. Sa pagtatapos ng aming panalangin, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa lahat ng iyong mga biyayang aming tinanggap. Naway patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya at sa bawat hakbang na aming tatahakin, hayaan mo kaming maging mga saksi ng iyong pagmamahal at kabutihan. O Diyos, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyo at sa lahat ng ito kami ay nag-aalay ng aming mga puso at buhay. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na ang mensahe ng Diyos ay palaging naririto, handang pumasok sa ating mga puso at isipan. Minsan, abala tayo sa mga gawain at problemang bumabalot sa atin na nakakalimutan natin ang mahalagang tawag ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, sa oras na ito, tayo ay nire-refresh ng kanyang pagmamahal at pag-unawa. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na tila nag-iisa tayo, na walang nakikinig o umuunawa sa ating mga pinagdadaanan. Sa mga sandaling yon, tandaan natin na ang ating Ama sa Langit ay palaging nandyan, nakikinig at nagmamasid. Siya ay may mensahe sa atin, isang mensahe ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ito ay nananatili, matatag at totoo. Tayo ay tinawag na makinig. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at laban, ngunit sa kabila ng lahat, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay yakapin at gabayan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga letra sa isang aklat. Ito ay buhay, ito ay kapangyarihan, ito ay liwanag sa ating madidilim na daan. Huwag tayong magatubiling lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga takot, pagdududa at ang ating mga pangarap. Siya ay handang makinig, handang umunawa at higit sa lahat, handang umaksyon sa ating mga panalangin. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, mahalaga na tayo ay magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa Diyos. Huwag nating hayaang ang ating mga araw ay maging isang sunod-sunod na gawain na walang espasyo para sa Kanya. Maglaan tayo ng oras sa Kanya sa ating mga pananaw, sa ating mga desisyon at sa ating mga pangarap. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at ang ating mga pinapangarap at tiyak na makikita natin ang kanyang mga plano na mas mataas at mas maganda kaysa sa ating sariling mga plano. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, isaisip natin na ang pagkakataon na ito ay hindi aksidente. Ang Diyos ay may dahilan kung bakit tayo narito, nakikinig at nakikilahok. Ang kanyang tawag ay nagbibigay daan sa isang mas makabuluhang buhay, puno ng pag-asa at pag-ibig. Huwag natin itong sayangin. Tayo ay hinihimok na lumakad sa kanyang mga yapak at ipakita sa mundo ang kanyang liwanag sa ating mga buhay. Ipanalangin natin na ang bawat isa sa atin ay maging bukas sa kanyang mga mensahe. Naway ito ay maging simula ng mga pagbabago sa ating mga puso at isip at naway tayo ay maging mga instrumento ng kanyang pagmamahal sa iba. Ang ating mga karanasan, ang ating mga pagsubok at ang ating mga tagumpay ay maaaring maging mga patotoo sa kanyang kabutihan. Huwag tayong matakot na ibahagi ang ating kwento. Sa ating mga kwento, makikita ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Kaya't sa ating pag-alis mula sa devotional na ito, dalhin natin ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Tayo ay mga kinatawan ng kanyang kaharian.
Huwag nating kalimutang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa bawat tao na ating makakasalubong. Alalahanin natin, ngunit sa lahat ng bagay ay nagpapakita tayo ng aming sarili bilang mga lingkod ng Diyos. 2 Corinto 4. Maging mapagpasalamat tayo sa bawat pagkakataon na maipahayag ang kanyang mensahe at sa bawat hakbang na ating tatahakin. Naway ang ating puso ay laging nakatuon sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Hanggang sa muling pagkikita, naway pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na gabayan sa ating mga landas. Amen.